Yo mga quiz, so siguro nakanood ka na ng mga AI automation tutorial that sounded like this. Just trigger a webhook, pass the JSON payload to your LLM, watch the token usage, set up RAG on a vector database, and deploy your agent. Something like that, no? And eto ka, tumatango-tango na akala mo ay nagigets mo, pero deep inside, napuprostrate ka kasi hindi mo naintindihan. So, sa video na to, i-explain ko sa inyo yung mga AI automation terms or jargons na madalas mong naririnig or baka bago sa pandinig mo, especially if you want to become an AI automation specialist. So, i-group ko tong mga terms na to para mag-make sense agad sa inyo instead na ilista ko alphabetically. Baka kasi maboard ka lang pag ganun eh. So, we will go from the foundations, ano ba yung AI, then we will go to automations, and those things that makes AI smart and accurate. Then, i-discuss rin natin yung AI agent era na baliw yung lahat. So, make sure na tapusin mo tong video na to para next time na may mapanood kang AI automation tutorial, may gets mo na yung pinagsasabi nila. So, tara, pag-usapan na natin. Let's go! So, dito muna tayo sa foundations mga kois. And first jargon natin or term is AI and machine learning. So, mag-start tayo dito sa pinakataas. Artificial Intelligence or AI. Basically, software lang naman to eh. Pero, hindi lang siya basta software. It does things that we normally consider smart. Like recognizing images, writing text, making decisions, and marami pa. And machine learning is the most common way we build it. So instead na i-code ni programmer yung every features from scratch, nag-feed na lang sila sa computer ng mga samples, no? Then it will figure out yung mga patterns by itself. So parang ganito. Pagpalagay natin tinuruan mo yung bata kung ano yung pusa. Hindi mo i-describe sa kanya yon. Bale, tuturo mo lang sa kanya talaga kung ano yung pusa. Then matututunan niya na nga na pusa nga yun. So that's what machine learning is, mga quiz. Next tayo, ito naman yung LLM or Large Language Model. So ano ba yun? Ito yung engine behind ChatGPT, Claude, Gemini, marami pa, no? Yung LLM, mga quiz, is basically a good autocomplete. Pero bakit autocomplete? Well, it was trained using the huge chunk or data ng internet. And ang trabaho nito is i-predict niya yung mga next word until makumpleto yung request mo. If nakaka-predict ng next set of words well enough, maraming beses, mga quiz, like billions, makagawa siya or makagawa ka ng mga essays, mag-debug ng code, and kung ano mang request na ipapasok mo sa mga LLM. Next, we have token. So, pag pinag-uusapan yung mga LLMs like Claude, ChatGPT, lagi mong maririnig yung token. Eto, sample computation, mga quiz. So, check nyo na lang. Nakalagay na yan dyan. Yan. Hindi ako sure kung correct yan ha. Sample nga lang eh. So, hindi mababasa ng AI yung words or letters like kung ano yung kaya natin gawin. It breaks everything into tokens. Let's say, yung word na automation, pwede yung 1 to 2 tokens. Like, first token is auto, second token is mation. So, automation. Bakit mo naman to kailangan maintindihan? So, there are two reasons kung bakit. Number 1, AI tools will charge you by token. Meaning, more text in and out equals more token cost. And number 2, kada model kasi may limit na kung ilang tokens lang ang kaya i-handle at once, which will bring us to context window. So, ano naman tong context window na to? Bale, context window, mga quiz, is the AI's short-term memory. Meaning, ito yung maximum amount of text that AI can see at one time. Ito, example, let's say. So, meron kang desk. Siyempre, dun sa desk na yon, ilang papel lang magkakasya dyan. So, pag puno na, and kailangan mo pang magdagdag ng papel, mahuhulog yung mga unang papel na nilagay mo. And syempre, makakalimutan mo na. Kaya pag meron kang long chatbot na conversation, minsan nakakalimutan niya na yung convo nyo nung simula. So, basically, mas malaking context window, mas malaking desk, mas marami yung kasya. Next, inference. Bale, fancy word lang naman to na meaning, habang nag-generate or nag-iisip yung AI, ito yung ginagawa niya or ito yung tawag doon. Now, pag narinig mo yung mga terms na inference cost or inference speed, it's just mean kung how much yung cost or gaano kabilis yung response ng model pag ginamit mo. So, training is teaching the model, inference is using it, mga quiz. Next, temperature. Eto, mga quiz, for sure, lagi mo itong nakikita sa settings ng AI agents mo. Temperature. Bale, ito yung control mo on how creative versus predictable yung output ng AI mo. Pag binaba mo yung temperature, it will give you the most likely consistent answer every time. Bale, goods to for data extraction or code na kailangan mo for reliability. Pag tinaas mo naman yung temperature,
yung mga magiging sagot neto unpredictable, which is great for brainstorming and writing or coming up with fresh ideas. So pag ginagamit mo yung same model and same prompt, temperature will just decide kung gaano ka-reliable or unpredictable yung magiging sagot ng AI. Okay, next tayo mga quiz. Let's talk about kung paano mapagko-connect-connect yung mga apps mo. So, ito na yung automation. So, ano ba yung workflow or automation, no? An automation is just a sequence that runs by itself. Like ganito, quiz. So, let's say, when a new email comes in, save the attachments to Drive, then message me on Slack. One-time setup lang to, no? Then, pag pinablish mo or inactivate mo, kusa nang mag-run to. Next, trigger and action. So, sa loob ng automation, mga quiz, meron tayong trigger and action. Lahat ng automation is composed of core parts. One is trigger or when or kung kailan siya magti-trigger or magra-run. Meaning, ito yung event na magi-start ng automation mo. Then, we have action or ito naman yung then. Or kung ano yung mangyayari after the trigger. So, tandaan nyo lagi mga quiz. When is the trigger? Then is the action. So, when saka then. So, let's say, when someone fills out my form, ito yung trigger. Then, add them to my email list. Ito naman yung action. Kada workflow or automation, kahit gaano pa yan ka-complex, may triggers and actions yan. Laging magkasama. Next, we have Node. N-O-D-E. So, kung nakapag-open ka na ng mga automation tools natin like N8N, Make, or Zapier, may makikita kang mga nodes. Ayun yung mga box na kinoconnect mo with lines. A node is just one step of your workflow. Kumbaga, para siyang Lego blocks, mga quiz. Kada block or kada piraso, merong ginagawang trabaho. So, pwedeng send an email, mag-fetch ng data, mag-run ng AI prompt, and pasasama-samahin mo yan para makabuo ka ng full system that will automate your task. Next, we have API. So, ito daw yung pinaka-nakakatakot na term or jargon daw when it comes to AI automation. Pero sa totoo lang mga quiz, napakasimple lang naman nito eh. So, API or Application Programming Interface. So, huwag ka mag-aalala quiz, explain ko sa inyo to in layman's term. So, parang ganito mga quiz, so, scenario. So, i-treat nyo as waiter yung API sa restaurant. And ikaw naman mismo, kunyari application ka or app ka. So, syempre, hindi ka pupunta sa kitchen para magluto. Bale, order ka lang sa waiter for your food. Then, si waiter or API yung pupunta sa kusina. Tapos, siya yung magbibigay sa'yo ng order mo. Basically, mga quiz, API is the messenger that lets two applications talk to each other. Pero in a controlled way, no? Pag yung automation mo is connect sa Gmail or Notion, for example, API ang ginagamit doon and yung reason nun bakit sila connected. Next, webhook. Lagi itong kasama ng API mga quiz, pero baligtad. Eto, explain ko sa inyo para madali nyo matandaan. So, for every API call, kumbaga, ikaw yung nag-reach out and asking for something. Kabaligtaran naman neto yung webhook. Kumbaga, para siyang doorbell, no? Tinatawag siya ng another app in case merong event na nangyari para hindi mo na lagi i-check. So, let's say na, hey, a payment just came in. Bale, signal yon na may tumawag sa webhook or ayun yung event. And yung workflow mo, syempre, it will start immediately or instantly. Kasi nakareceive siya ng event eh. So, webhooks are how automations react in real time. Kesa i-check nyo siya every time or paulit-ulit, no? So, hindi mo na siya sisilipin like, meron mang bagong payment, di ba? Kasi pagka walang webhook, check mo na yung check yun eh, di ba? So pagka may webhook, abang lang siya doon ng event or kung may nangyari, then trigger niya yung workflow. So that's it. So next tayo, JSON. So pagka nagpapasa tayo or nagsasend tayo ng data sa API or webhooks, they speak a language called JSON. JSON. So JSON means JavaScript Object Notation. So hindi ko na ito masyadong itatakil, medyo technical kasi. So I'm going to explain it sa layman's term na lang mga quiz. So wag kayong magpanic. Bale, JSON is just a cleaner way para mag-organize ng data using labels and values. Check nyo itong sample JSON natin, andyan sa baba. So, check nyo yan. Basically, digital form lang siya with labeled boxes. Pag nakita nyo yung mga curly braces na yan on any tutorial, yun na yun. Structured information yan na pinifeed para madaling mabasa ng mga computer or machines natin. So, dito na tayo sa part 3. Making AI smart and accurate. Ano ba yung mga terms na nandito, no? Pag-usapan natin.
So, tapos na tayo dun sa brain and plumbing, no, which is yung part 1 saka part 2. Now, paano ba natin gagawin na maging trustworthy and useful yung AI natin? So, tara, discuss natin yung mga jargons na nandito. So, we have prompt and prompt engineering. Yung prompt is basically instructions na binibigay mo sa AI. And yung prompt engineering naman is the skill of writing those instructions very well para makakuha ka ng magandang results consistently. Ito rin yung way ng pakikipag-usap natin sa AI through prompts. Kumbaga, para kang nagbibigay sa employee mo ng utos compared sa pagbibigay sa kanila ng clear context, instructions, and yung goal. Same AI but widely different output. Next, so hallucination. Yan. So, kung familiar ka dun sa hallucination, AI, meron ding nito. Eto mga quiz, medyo critical na term to. Ito is kapag binasa mo yung sagot ng AI, akala mo tama pero mali pala. Kumbaga parang ganito, meron tayong kaibigan or ikaw, meron kang kaibigan. Tapos hindi siya nagsasabi kung hindi niya alam. Panaimbento lang yung sagot. In short, mamaro or nagmamarunong. Nangyayari rin to minsan sa mga LLMs. Especially pagka may pinapagawa ka sa kanya, tapos hindi niya kayang gawin kasi low model lang yung ginagamit mo. So, kada model kasi meron niyang kanya-kanyang capacity, no, mga quiz. So, remember, they are just predicting plausible sounding words, not looking for facts. And itong problem na to is masasagot nung next term natin. So, next term natin is RAG or RAG or Retrieval Augmented Generation. RAG is one of the most important concepts sa AI automation ngayon. So, normally, sumasagot ang AI from memory. And yung memory na yon, pwede siyang mag-hallucinate. Kumbaga, pagka may RAG, para siyang open note sa exam. Titingin muna siya ng mga relevant na sagot from your documents provided. Like your company wiki, mga PDFs mo, databases nyo, bago magbigay ng sagot ang AI nyo. So instead na manghula ang AI agent ng sagot, bibigyan kanya ng sagot na actual and real information from the resources I mentioned or yung mga resources na kinonect mo. That's how companies build their chatbots that know their products, mga quiz. Next, so we have embedding saka vector database. So para gumana yung RAG, mga quiz, kailangan hanapin ng AI yung mga tamang information. So doon papasok tong embedding saka vector databases. Pag sinabing embedding, kino-convert nito yung text to list of numbers that represents its meaning. Kumbaga, para siyang giant map of meaning, no, mga quiz. Magkakalapit yung mga similar ideas. Let's say, dog and puppy. Magkalapit sa mapa yan, for sure. And yung word na spreadsheet, let's say, nasa ibang parte ng mapa yon since hindi siya related. Yung vector database naman is, dito nakastore yung mga number coordinates na yon para madaling mahanap ng AI yung pinaka-relevant na chunk or text. Kapag sinearch mo, let's say, how do I cancel? Hindi niya hanapin yung exact words. Bale, hanapin niya yung closest meaning doon sa map. Kaya mag-work pa rin ito kahit paiba-iba yung phrase mo. So, next, fine-tuning. Ito naman yung way of extra specialized training sa existing AI model using your own data. Kumbaga, yung RAG is kodigo sa exam, fine-tuning naman is pinag-aaral mo ulit yung AI mo sa school. Also, yung RAG is it gives your AI information to read in the moment when you use it. Fine-tuning naman is retraining ng model para mabago on how it behaves, mga quiz. Like, tuturuan mo siya kung paano yung specific writing style nyo based on your preference. So, ito na lang, mga quiz. RAG is an open book and fine-tuning is AI's daily school. So, part 4 na tayo, mga quiz. Ito na yung the agent or AI agent era. So, ito na, mga quiz. Andito na tayo sa pinaka-hype na topic when it comes to AI. And kapag natutunan mo tong mga next terms na babanggitin ko, you will sound like you are living in the future. So, let's discuss AI agent. Ito yung tingin ko lagi mong naririnig, no? Ang difference nito sa normal na AI is, si AI, it answers questions. Ang AI agent naman is kayang gumawa ng mga tasks. So, chatbot will give you the information, agents will take action, mga quiz. Additionally, yung chatbot is like asking a coworker for advice and agent is parang empleyado na pwede mong bigyan ng task. Then pwede siyang mag-isip, mag-decide anong steps yung next siyang gagawin. Pwede rin siyang tumawag or gumamit ng tools or apps. And pwede niya rin i-check yung sarili niyang work saka i-adjust. So, bibigyan mo siya ng goal, hindi ng script. So, next, agentic. Agentic is just an adjective lang, mga quiz. So, pag sinabing agentic, meaning kaya niyang gumalaw sa sarili niya. Kumbaga, meron siyang sariling desisyon sa buhay. Instead na sumunod dun sa fixed path or workflow. Bale, yung normal na automation natin, mga quiz,
susunod-sunodin niya yung mga steps na nilagay mo doon. Agentic naman is siya yung mag-figure out kung ano yung next steps na gagawin niya. So next, multi-agent. So from the word itself, pinagsama-samang AI agents to mga kuys that work together. Pero kada isang agent may specialty. So yung isa nagre-research, yung isa nagra-write, yung isa nagpa-fact check, yung isa nagpa-publish. Kumbaga parang maliit na AI team. Or parang one department na kada isa merong naka-assign na trabaho. So next, orchestration. So pag na-setup mo na itong agents na to mga kuys and gumagana na, orchestration is yung way para ma-coordinate silang lahat. This is to make sure na lahat gumagana ng tama and mapunta yung mga information on the right place. Next, we have MCP. So, MCP or Model Context Protocol. Bale, sobrang bago pa lang ng technology na to. Like, last year lang siya pumutok. Like, literal. Kumbaga, universal plug siya para mapag-connect-connect yung mga tools or apps doon sa AI nyo. So, let's say, kumbaga, para siyang USB Type-C. So, bago lumabas yung USB Type-C mga kuys, di ba, meron tayong mga, Type A charger, yung micro USB charger, mga ganyan. Basta, iba-iba yung dulo. So, kada device, iba-iba yung charger, no? So, ayun yung purpose nung MCP. Para siyang USB Type-C ng AI. Kumbaga, isang saksakan na lang para sa lahat. So, which is yung nangyayari ngayon sa mga device natin, di ba? Puro Type-C na. So, MCP is used para maging compatible yung lahat. Yan, yung mga apps, tools, na ko-connect sa AI models or AI nyo. Or pag kinonect mo dun sa AI agent mo. So, yun nga, dahil dito, madali na lang mag-connect ng mga apps. Kasi one standard way na lang yung kailangan mong gawin. O diba, ang dali? So, let's go dito sa part 5. Ito na yung mga tools. So, ito na yung mga tools na naririnig ko palagi. So, tara, pag-usapan natin saglit. So, yung mga tools na ito mga kuys is mga no-code or low-code automation tools or platforms. Pag sinabi mong no-code or low-code, meaning magbibuild ka ng software with building blocks instead na mag-write ng code from scratch. So, no-code is zero programming. Low-code naman is visual. Pero pwede ka pa rin maglagay ng onting code para mas flexible siya. Optional lang naman yun. Or kung kailangan. So, ito yung 3 main no-code automation tools na ginagamit ngayon. So, we have Zapier. Ito yung pinaka-simple at pinaka-beginner friendly. Goods to kung simpleng automations lang yung kailangan mong gawin, no? Like mga A to B automations, mga ganyan. Then, we have Make. So, ito naman yung meron siyang visual canvas, mga kuys. And mas flexible to for branching and complex workflows. N8N naman is, ito yung sinasabi kong final boss ng mga workflow automations, no? Ito kasi yung pinaka-complex and pinaka-flexible gamitin pagka magbubuo ka ng mga workflows or automations. N8N rin yung pinaka-okay kung naghahanap ka ng developer-friendly na workflow or automation tool. So, itong mga to, mga kuys, meron silang common denominator. So, ginagamit tong mga to para makabuo ng workflow automations and pagko-connect-connectin yung mga apps with AI. Yun nga lang, as mentioned, meron silang different level of features, pricing, and user interface simplicity, no? Okay, so recap tayo mga kuys. Ito na yung cheat sheet nyo. So, screenshot nyo na lang yan para hindi nyo makalimutan. And itago nyo somewhere, no? Yan, save nyo sa cellphone nyo, sa notepad, or notes, or something. And that's it for this video, mga kuys. So ngayon, may idea ka na sa mga jargons ng AI automation. And for sure, kahit papaano, mababawasan na yung hirap nyo kung inaaral or aaralin nyo pa lang to. So, kung gusto mong matuto pa ng AI automation, like yan, mga Zapier, Make, N8N, prompt engineering, process mapping, tapos go high level, and naghahanap ka ng community support na merong daily Zoom at may group chat, you can join our Tara AI Community Plus. So, hindi lang modules yun nandyan. As mentioned, meron tayong daily Zoom, no? In case ma-stuck on something, pwede ka magtanong doon. And kung gusto nyo rin itong t-shirt na to, ayan, Prompt Responsibly, nandyan din yung link sa baba. Tapos, kung nagagandaan kayo sa microphone ko, ayan, yung Maono PD200W. So, check nyo lang din yung link dyan. Dyan makakuha. So, kung nakatulong sa itong video na to, like and subscribe ka naman. So, thanks for watching. See you on the next one.